Mga anak, birthday ko na sa susunod na linggo. Hindi niyo ba pwedeng ipagpaliban lahat ng trabaho ninyo? Naku nay, marami akong files na tinatapos ngayon. Ngayon na nga dapat ang deadline ng mga documents na ipinapasa sa akin eh. Kaya sorry baka hindi na ako makapunta. Hindi rin ako makapag-day off next week na eh. Lalo na may on-site business kami next week. Hayaan nyo, bawi na lang kami sa susunod. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang magulang daw ang nagsisilbing liwanag ng buhay natin. Handa silang maging pulis at sundalo. Maprotektahan lang tayo. Handa silang maging doktor sa tuwing may sakit tayo. Maalagaan lang tayo. Sa tuwing may kaaway tayo, silang nagsisilbing backup at handang tumulong sa tuwing kailangan natin ng kakampi. Silang nandyan sa tuwing kailangan natin ng gabay sa problema natin. Kung walang magulang na gumagabay sa ibang bata, lumilihis ang landas na tinatahak nito sa buhay. Nagkulang nga ba si nanay sa akin? Bulong ni Jennifer sa sarili bago lumingon sa kapatid. Natagpuan ng mga mata niya si Ryan na ngayon ay abala sa pagdidisenyo ng miniature house na proyekto niya sa school. Late nang maipapasa ni Ryan ang proyekto niya dahil ngayon lang nakapag-provide ng para sa kanya ang nanay nilang dalawa ni Jennifer. Dahil nga sa gahol sa oras, hindi na magkamayaw si Ryan sa pagmamadali sa pagtapos nito. At iyon ang nakakuha sa atensyon ni Jennifer. Anong ginagawa mo, kuya? Tanong nito bago tinusok ang bahay na gawa sa popsicle sticks. Huwag mong tusukin! Bago pa man matapos ni Ryan ang sasabihin niya, ay mabilis na nasira ang bahay na ilang oras niya ring pinagpaguran. Tignan mo ang ginawa mo, Jen! Sigaw agad ni Ryan sa kanya bago inalayo ng tuluyan sa kapatid ang naiwan na manipis na plywood. Alam mo ba kung ilang oras kong pinagtiyaga ang buuin niya sinira mo? 4 na oras kong sinubukang tapusin yan. Tinitingnan ko lang naman kuya, ang OA mo naman masyado. Reklamo ni Jennifer bago muling hinablot sa kamay ni Ryan ang cardboard na nagsisilbing pundasyon ng bahay niya. Gusto ko lang namang makita yung ginagawa mo. Tumigil ka nga, Jennifer. Napipikaw na ako sa'yo. Nagpatuloy sila sa agawan ng cardboard hanggang sa tuluyan na itong masira na ikinagalit ni Ryan. Tingnan mo kung anong ginawa mo! Sigaw niya sa kapatid. Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na wag mo akong guguluhin, lalo na kung may ginagawa ako. Tingnan mo kung anong ginawa mo! Hindi naman yan masisira kung hindi mo pilit na inaagaw sa akin kanina. Reklamo ni Jennifer na ikinapikit na lang ng mata ni Ryan dahil sa sobrang stress sa kapatid niya. Ikaw rin ang may kasalanan kung bakit nasira yan. Madamot ka kasi. May karapatan ako magdamot dahil akin yan. At pinaghirapan ko yan, Jennifer. Bulyo niya sa kapatid bago ito dinampot at binato sa kanya. May magagawa ka ba para maayos yan? Hindi ba't wala? Tingnan mo kung anong ginawa mo. Hindi lang naman ako may kasalanan yan. Kasalanan mo rin yan dahil madamot ka. Anito na mas lalong ikinainit ng ulo ni Ryan. Pumasok ang tatay nila sa loob at mabilis na pumagitna sa kanilang dalawa. Alam ni Rogelio ang ugali ng dalawang bata. At talaga nga namang disaster once na magpang-abot silang dalawa. Tulad na lang ng nangyayari ngayon. Ni hindi nga niya alam kung bakit hindi magkasundo ang dalawa. Gayong magkapatid naman sila. Anong nangyayari rito? Tanong nito sa mga anak bago pumagitna. Bakit na naman kayo nag-aaway mga anak? Dumuro si Ryan sa kapatid. Sinira niya yung project ko, tay. Aksidente lang nangyari. Sagot ni Jennifer.
kahit na aminado naman siya sa sarili niyang may kasalanan siya. Hindi naman masisira yan kung ipinahiram mo sa akin. Gusto ko lang namang makita. Ang sabihin mo na iinggit ka lang. Saad ni Ryan, kasabay ng pag-ismid na ikinatigil ni Jennifer. At saka wag mo nga akong baliktarin. Alam nating dalawa na sinadya mo talagang sirain ang project ko dahil malaking inggit mo sa akin. Ha? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Reklamo ni Jennifer, kahit na aminado nga siyang may nararamdaman siyang inggit sa kuya niya. Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Gusto ko lang namang tingnan yung ginagawa mo. Di ko naman intensyong sirain yan, ano? Talaga? Natatawang sambit ni Ryan bago humalukip-kip sa harapan niya. Nahuli kita, Jen. At kilala ko rin ang ugali mo. Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako tanga para lang hindi mahalatang intensyon mo. Tama na nga sa kakasigaw, mga anak. Pigil ang tatay nila bago lumingon kay Jennifer kasabay ng pagdampot nito sa nasirang project ng panganay na anak. Bakit mo nga ba gustong sirain ang project ng kuya mo, Jennifer? 4 na oras niya ng trenabaho to, anak. Gusto ko lang naman pong makita. Sinungaling ka. Bulong ni Ryan bago sila tuluyang tinalikuran at bumalik sa pagkakaupo sa kawayang upuan. Uulit na naman ako. Maghahabol na naman ako ng oras. Paulit-ulit nitong bulong. Hinawakan ni Rogelio ang kamay ni Jennifer bago lumuhod sa harap ng anak. Humingi ka ng tawad sa kuya mo, nak. Utos nito bago ngumiti sa harapan niya. Alam ko namang patatawarin ka niya rin naman kapag narinig niya ang paghingi mo ng tawad. Di ko kailangang humingi ng tawad, tay. Wala naman akong kasalanan eh. Aniya. Siyang may kasalanan kung bakit nasira ang project niya. Kung hindi niya ako pinagdamutan, di sana hanggang ngayon buo pa rin ang bahay niya. Anak, may kasalanan ka pa rin. Aniya ng tatay. Please, anak, humingi ka na lang ng tawad sa kanya para matapos na ang lahat. Pinitiwan ni Jennifer ang pagkakahawak ni Rogelio sa kamay niya. Bakit ba palagi niyo na lang siyang kinakampihan? Anak niyo po ba talaga ako? Hindi kumibo si Rogelio, kaya naman walang nagawa si Jennifer kung hindi ang umiswit sa tatay at tumakbo palabas ng bahay nila. Buong linggong hindi kinausap ni Jennifer ang mga kasama niya sa bahay kahit na paulit-ulit na siyang pinapakiusapan ng tatay niya na sumalo sa kanila sa hapagkainan. May problema bang anak mo, Rogelio? Tanong ni May nang mapansin niyang ikinikilos nilang tatlo. Abala si May sa paglalako ng mga kakanin sa araw-araw kaya naman wala silang ideya sa kung bakit naman ganoon ang kinikilos ng mga anak niya ngayon. Hayaan niyo po siya, Nay. Sabat ni Ryan, dahilan upang lumingon ng mag-asawa sa kanya. Naghihintay lang yan ng mga araw sa kanya. Hindi pinansin ni Jennifer ang paulit-ulit na pakiusap sa kanya ng tatay nila, kaya naman ganoon na lang ang pagbagsak ng balikat niya nang atakihin ito sa puso at tuluyang binawian ng buhay nang hindi man lang niya nakakausap. Ano, masaya ka na? Tanong ni Ryan, habang pinagmamasdan nilang dalawa ang tatay nila na tila ba natutulog lang sa himlayan nito. Ilang beses kang pinakiusapan ni tatay na makipag-usap sa kanya. Pero anong ginawa mo? Huwag ngayon, kuya. Pakiusap niya sa mahinang tono na hindi pinakinggan ni Ryan. Anong pakiramdam na makita siyang walang buhay, Jennifer? Muling tanong ni Ryan na ikinakuyom ng kamay ni Jennifer sa pagtitimpi. Masaya bang makita siyang nakahiga sa kabaong? Masaya ka na ba ngayon? Tumahimik ka nga! Kasalanan mong lahat kung bakit inatake sa puso si tatay. Sigaw ni Ryan sa kanya, dahilan upang mag-unahan sa pisngi niya ang pagdaloy ng luha nito. Nagulat naman ang lahat ng nakikiramay sa sagutan nilang dalawa sa harap mismo ng kabaong ng tatay nila. Sana naman makonsensya ka sa ginawa mo.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mamamatay. Ang sabi ko, tumahimik ka! Halos takpan ng lahat ang tenga nila nang paulit-ulit na tumili si Jennifer at malakas na naglulumpisaw sa harap ng kabaong ng tatay nilang dalawa. Mabilis na naglakad patungo si May sa dalawa niyang anak at sinubukang pakalmahin ang bunso niyang anak. Sinikap ibangon ni May ang buhay nila ng kanyang anak. Kahit na mahirap, sinikap niyang kumayod ng kumayod para lang mapagtapos niya ito sa elementarya. Pinasok niya ang lahat ng trabahong alam niya para lang matustusan din ang pang-araw-araw nilang gastusin. Lalo na ngayong 1 taon na lang ay papasok na sa high school ang dalawa niyang anak. Ang aga niyo pong gumising, Nay. Bati ni Ryan nang makita niya sa kusina ang nanay niya na abala sa paghahalo ng kakanin sa kawa. Pasado 3:00 pa lang ng umaga, pero sobra-sobra na ang lakas na ibinibigay ng nanay niya sa pagluluto ng mga kakaning ibebenta niya mamaya. Kung ipagpapatuloy niya lang ang ganitong gawain, baka wala na siyang lakas na gagamitin mamaya sa pagtitinda. Gusto niyo po bang lumiban na lang muna ako sa klase ngayon para matulungan ko kayo sa pagbebenta ng kakanin? Tanong ni Ryan na mabilis na inilingan ni May nang may ngiti sa labi. Wala rin naman po akong gagawin mamaya sa school. Natapos ko na rin naman na po lahat ng projects ko. Huwag na anak, please. Tanggi ni May habang patuloy sa paghahalo ng kakanin. Ang nanay nang bahala sa lahat. Pagbutihan mo na lang ang pag-aaral mo. Pero Nay, gusto ko pong makatulong. Bulong ni Ryan bago muling nag-angat ng tingin sa nanay. Kung gusto niyo po, pwede ko rin naman po kayong tulungan sa pagbebenta niyan. Magdadala po ako sa school. Doon ko po ibebenta sa tuwing break time. Nabanggit din po kasi sa akin nila Emmanuel na mabenta ang kakanin sa school namin. Lalo na't wala pa po kaming sapat na oras para bumaba pa sa kantin. Dahil sa offer ng anak, at para hindi na rin ito mangulit sa pagtulong sa kanya, hinayaan niya na lang ito sa gusto nitong mangyari. Tulad ng gustong mangyari ni Ryan, siya ang nagbebenta sa school ng mga kakanin na pasimple niyang kinukuha sa bayong ng ina. Nang dahil sa diskarteng ipinamalas ni Ryan, marami ang naaaliw sa sipag niya. Maging ang mga guro niya sa paaralan ay paulit-ulit siyang pinupuri. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas lalong napapalapit ang loob ni May sa panganay nitong anak. Hindi tulad sa bunso niyang si Jennifer na walang ibang ginawa kung hindi ang manghingi ng pera at waldasin ito sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. Bakit mas malaki pang baon ni Ryan sa akin kahit na pareho naman kaming nasa high school, Nay? Reklamo ni Jennifer sa nanay bago pa bagsak na inilapag sa mesa ang benteng iniabot ito sa kanya. Pati ba naman sa pagbibigay ng baon may favoritism kayo? Hindi naman sa ganoon, anak. Mahinang sambit ni May, sabay hawak sa balikat ng anak na iniwas na lang nito. Tinutulungan kasi ako ng kuya mo sa pagtitinda ng mga kakanin. Siya rin ang palagi kong kasama sa tuwing may extra ko ng labada dyan sa kapitbahay. Tsaka may project din ang kuya mo sa school, kaya naman dinoble ko lang yung baon niya. Ang sabihin mo po, paborito mo siya. Sambit ni Jennifer, sabay duro sa pintuan na animong nandoon ang kapatid. Ano nga bang meron siya na wala ako? At bakit ba mahal na mahal niyo siyang dalawa ni tatay? Ano bang mali sa akin at bakit parang wala lang ako para sa inyo? Hindi naman sa ganoon, anak. Napaka-inconsiderate mo talaga. Diin ni Ryan nang marinig niya ang paratang ni Jennifer sa nanay. Pati ba naman sa pamamaborito ay pera pa rin ang sukatan mo? Bakit, hindi ba? Taas kilay na tanong ni Jennifer. Sawang-sawa na ako na palagi nga lang ikaw ang pinapabora ng magulang nating dalawa. Dahil ako lang ang palagi nilang kasakasama imbis na ikaw. Sagot ni Ryan na ikinatikom niya ng bibig. At pwede ba? Wag na wag mo sinasagot ng pabalang si nanay sa harapan ko.
Baka hindi ako makapagtimpi at masuntok kita nang wala sa oras. Tama na yan, anak. Pagpagitan ni May sa dalawang anak. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi ka lang namamaborito. Duro ni Jennifer kay May, dahilan upang hampasin ni Ryan ang kamay nito na ikinaaray niya. Huwag na huwag mong duduruin ang nanay ko, Jennifer! Diin ni Ryan na ikinatikom niya ng bibig. Hindi na kita mapapatawad sa oras na mangyari sa kanya kung anong nangyari kay tatay nang dahil sa kagagawan mo. Matunog nang umisi si Jennifer sa sinabi niya. Sinisisi mo ba ako sa pagkamatay ni tatay? Tanong niya na hindi sinagot ni Ryan. Tinatanong kita, Ryan. Pumagit na si May sa kanilang dalawa at bahagyang nilayo si Jennifer nang sinubukan nitong lumapit sa kuya niya. Tama na yan, Ryan! Jennifer! Tumigil na kayong dalawa! Ani ni May na ikinasinghal ni Jennifer. Magsama kayong dalawa ng anak mo! Sambit niya bago tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Simula nang namatay si Rogelio, hindi na naging maganda ang samahan ng dalawa. Lagi na lang umiinit ang ulo ni Jennifer sa tuwing marinig niya ang mga kaibigan niyang pinupuri ang kuya niya. Wala namang ginagawa si Ryan kung hindi ang umiwas sa kapatid dahil iyon lang ang tanging magagawa niya upang maprotektahan si May. Hindi tumigil sa pagtatrabaho si May para sa pang-tuition ng mga anak niya sa kolehiyo. Minsan ay umi-extra sa construction si Ryan upang kahit na papaano ay makatulong sa gastusin sa bahay. Habang si Jennifer naman ay walang ginagawa kung hindi ang mag-aral at hayaan ng dalawa na mag-produce ng pera para sa pang-tuition niya. Congratulations, engineer! Bati ng mga tiyahin niya kay Ryan nang ibinahagi nito sa kanila ang result ng board exam. Nanatili naman si Jennifer sa upuan habang tahimik na pinagmamasdan ang result ng exam niya. Tulad ni Ryan, board passer din siya. Hindi lang basta board passer, dahil isa din siya sa nakakuha ng above average na grado na hindi nakuha ni Ryan. Sa halip na sirain niya ang moment ng magtitiyahin, mas pinili niya na lamang na manahimik at sikretong purihin na lang ang sarili niya sa tagumpay na nakamit niya. Nakita ko ng listahan! Saad ni Ryan nang makita niya si Jennifer na mag-isang nakaupo sa kawayang upuan habang tahimik na pinagmamasdan ang maulap na kalangitan kagabi. Hindi mo sinabi kay nanay na nagtap ka sa board exam. Bakit ko naman sasabihin? Mahina niyang tanong na hindi bumaling sa tingin sa kapatid. May magbabago ba kapag sinabi ko sa kanyang bagay na yun? Magbabago bang tingin niya sa akin kapag ibinalita ko sa kanya yun? Huminga ng malalim si Ryan at matagal na hindi kumibo sa sinabi ni Jennifer. Alam mo, Jen, panimula nito, dahilan upang kunot noo siyang lumingon sa kanya. Nanatili ang titig nito sa kalangitan. Nasa isip mo lang ang hatred na yan. Sa tuwing magkasama kami ni nanay, ikaw ang lagi niyang binabanggit. Hindi mo lang din alam kung gaano kang kamahal ni tatay. Sa totoo lang bago siya mamaalam, nung time na yun sa ospital, ikaw ang una niyang hinanap. Agad na pumatak ang luha ni Jennifer sa gilid ng mga mata niya, nang dahil sa nalaman bago tahimik na umiyak. Namatay siyang hindi man lang kayo nakapag-usap. Namatay siyang may galit ka sa kanya. Namatay siyang dala-dala ang galit mo para sa kanya. Muli pang sambit ni Ryan bago lumingon sa kapatid. Kung ano mang ikinagagalit natin sa isa't isa, gusto kong kalimutan na lang natin yun lahat. Gusto kong makabawi ka kay nanay, Jennifer. Gusto ko rin makabawi sa'yo bilang kuya mo. Namimiss ko na rin ang pagtawag mo sa akin ng kuya tulad noon. Pwisit ka, sagot ni Jennifer, dahilan upang bumaling ng tingin si Ryan sa kanya.
Palagi mo na lang akong pinaiiyak, Kuya. Ngumiti si Ryan sa sinabi niya, bago natawa na mapansin niyang kanina pala umiiyak si Jennifer sa gilid niya. Ni hindi niya na napansin ang luhang kanina pa gumuguhit sa pisngi ng kapatid habang kausap siya. Pwede mo bang bigyan ng yakap si Kuya, Ading? Biro ni Ryan. Dahilan upang mapanguso si Jennifer bago tuluyang niyakap ang kapatid. Tuluyan ang nagkaayos ang dalawa. Hindi maipagkakaila ni May na natuwa siya nang makita niyang muli ang magkapatid na nagkabiruan at nagtatawanan sa sala nang maabutan niya itong naglalaro ng chess sa kusina. Ang mga anak ko! Aniya, bago dumiretso sa magkakapatid at pareho silang niyakap. Hindi niyo lang alam kung gaano niyo ako napasaya sa ginagawa niyo. Alam kong matutuwa ang tatay ninyo kapag nakarating sa kanya na nagkasundo na kayong dalawa. Agad na ngumiti si Ryan sa bunso niyang kapatid bago sila tuluyang nagtawanan at muling nagkabiruan. Nang magkaroon ng trabaho si Ryan, kahit nalabag sa loob niya ang lumuwas sa syudad, wala siyang magawa kung hindi ang umalis. Hangad niya lang naman ang para sa ikagiginhawa ng buhay ng nanay niya. Kaya naman kahit na mahirap sa kanya, ay sinikap niya pa rin ang umalis. Ikaw nang bahala kay nanay Bili niya sa bunso niyang kapatid na marahang tinanguan ito. Huwag ka mag-alala, Nay. Dahil sa tuwing magdi-day off ako, hindi ako magdadalawang isip na bisitahin ka rito. Aasahan ko yan, anak. Aniya, bago ito tuluyang hinagkan at lihim na naiyak. Mamimiss ka ni nanay, anak ko. Hindi naman po kayo pababayaan ni Jennifer, Nay. Aniya sa nanay na tinanguan naman ni May. Ano Jen, ikaw nang bahala dito ha? Oo naman kuya. Sagot nito na matamis ng nginitian ng kuya. Huwag ka mag-alala. Never kong iaalis ang mata ko sa pagbabantay sa kanya. Hindi naging madali ang trabaho ni Ryan sa Maynila. Bihira lang siya kung magkaroon ng day off sa trabaho. Kaya naman may 2 buwan na nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nabibisita ang mahal na ina. Mas lalo lamang naging mahirap ang lahat para sa kanila nang kinailangan na ring umalis ni Jennifer sa bahay nila upang magtrabaho sa syudad kung nasaan si Ryan. May ilang oras din ang layo ng probinsya nila sa syudad. Kaya naman kahit na gustuhin nilang umuwi at mag-spend ng araw sa pagbabakasyon kasama ang mahal nilang ina, hindi rin nila magawa. Birthday ko na next week mga anak. Balita ni May sa mga anak habang ka-video call niya ang mga ito. Nakatambak sa kamera ni Jennifer ang kumpol ng mga papeles na halos tumabo na sa mukha niya sa kamera habang nakapatay naman ang kamera ni Ryan dahil nasa site ito. Hindi ko sure kung makakauwi ako na sagot ni Jennifer habang patuloy sa pagsusulat. Marami akong files na tinatapos ngayon. Ngayon na nga dapat ang deadline ng mga documents na ipinapapasa sa akin. Humingi lang ako ng palugit sa boss ko. Hindi ko rin maharap na makapag-day off na lalo na next week. Sagot naman ni Ryan sa nanay na ikinalungkot ni May. May on-site business kasi kami next week. Tsaka baka dumating na rin next week lahat ng materyales para sa site. Kailangang present ako doon kapag dumating yun dito. Lalo na't sa akin naka-assign ng tungkol doon. Hindi niyo ba pwedeng ipagliban lahat ng trabaho ninyo? Tanong ni May na animong nagbabakas sakaling magbago ang desisyon ng mga anak. Minsan lang ako sa isang taon ko mag-birthday mga anak. Hindi na kayo nakauwi nung Pasko at bagong taon. Na hindi na rin nga kayo nakauwi last week para sa death anniversary ng tatay ninyo. May bakas ng pagtatampo ang boses ni May na naging dahilan kung bakit tuluyan ang binuksan ni Ryan ang kamera niya sa video call. Nagbago na bang isip ninyong dalawa? Muling tanong ni May. I really can't, Nay. Sagot nito, sabay kamot sa noo na animong frustrated sa gustong mangyari ng nanay niya.
hindi talaga ako pwedeng lumiban next week. Malaking perang mawawala sa akin kapag nagkaroon ng problema dito sa site. At ayaw ko namang mangyaring bagay na yan. Baka makagawa naman ng paraan si Jennifer. Hindi ko rin kaya, kuya. Sagot nito bago itinabi ang mga papeles na nasa kamera niya. Alam mo naman, once na ipagliban kong lahat ng ito, mas lalo lang dadami ang paperworks ko dito sa opisina. Ayoko namang maghabol ng deadlines next week. Kuya, Nay, pasensya na pero di ko talaga kayang umuwi. Ngumiti si May sa mga dahilan ng anak niya bago tumango. Sige, aniya bago umayo sa pagkaupo. Ako na lang sigurong bahala next week. Baka bisitahin ko na lang ang tatay ninyo. Don't worry, Nay. Babawi kami ni Jennifer. Bagong ngumiti sa kamera. Magpapadala ako ng pera pang shopping mo. Dodoblehin ko naman ang perang ibibigay ni Jennifer. Biro ni Ryan na ikinangiti niya. Gusto kong magpaspa ka next week na ya. Gusto ko kapag nagbakasyon ako dyan. Dapat magandang mga kamay at paa mo. Sasama talaga ang loob ko sa'yo kapag nalaman kong inubos mo lang sa pagdodonate sa charity lahat ng perang ibinibigay ko sa'yo. Bahagyang natawa si May nang dahil sa biro ng panganay niyang anak. Bago umiling, hindi niya maipagkakaila na nalungkot ang puso niya sa tuwing maaalala niyang mag-isa na lang siya sa buhay. Bakit nga ba lahat ng bagay sa mundo ay may kapalit? Ganito nga ba talaga kalungkot ang buhay? Lalo na kung mag-isa ka na lang? Oo, nasa iyo ang lahat ng pera at bagay na gusto mo. Pero wala naman sa tabi mo lahat ng taong hinahangad mo lang na makasama. Sa mga sumunod na araw ay panay lang ang panalangin at pagbabakasakali ni May na sumulpot ang dalawa niyang anak sa kaarawan niya. Malay niya ba kung dahilan lang ng mga anak niya na hindi sila makakapunta. Pero yun pala ay may surprise visit ang mga ito sa kanya sa mismong kaarawan niya. Hindi maipagkakaila ni May na nakaramdam siya ng excitement nang dahil sa mga naiisip niya. Kaya naman kabado siya nang dumating ang araw ng kaarawan niya. Tumawag sa kanya ang dalawa niyang anak at halos maglaho ang kanyang mga ngiti nang makita ni May sa kamera ang background ng mga ito. Malalim na ang gabi pero nasa opisina pa rin si Jennifer. Si Ryan naman ay nasa opisina ng site nila kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng panlulumo. Ang buong akala ni May ay makakagawa talaga ng paraan ng mga anak niya na makauwi sa kaarawan niya. Ngunit mukhang nagkamali pa siya sa inakala niya. Pasensya na kung ngayon lang ako nakasagot ng tawag, Nay. Mahinang sambit ni Ryan na animong inaantok na habang nakasandal sa swivel chair nito. Kamusta ang celebration ninyo? Nila tita? Maayos naman. Kanina pa sila nakauwi. Pagsisinungaling ni May bago ngumiti. Alam niyang magtatanong si Ryan ang tungkol sa ganap sa kaarawan niya. Kaya naman sa halip na magsabi ng totoo, mas pinili niya na lang na magsinungaling. Alam niya kasing kakaawaan lang siya ng mga anak niya kapag nalaman ng mga ito na hindi man lang siya nag-celebrate at hindi niya man lang inimbitahan ng mga kapatid at pinsan niya. Ay, sobrang pagod ko, Nay. Saad ni Jennifer nang binuksan niya ang mikropono niya. Alam mo bang muntik na ako mapagalitan ng boss ko kanina dahil late ko nang naipasa lahat ng documents na hinihingi niya? Ganun ba? Tanong ni May na malungkot na tinanguan ni Jennifer. Naku, baka nga mawalan ka pa ng trabaho kung pinilit lang kitang umuwi ngayon. Baka nga po. Sagot nito bago umayo sa pagkakaupo. Uwi na ako, Nay, para makapagpahinga na rin. Sobrang pagod ko talaga ngayong araw eh. Hindi pa ako kumakain ng lunch at dinner kaya nagugutom na rin ako. Sige pala Jen, patayin mo ng tawag. Sagot ni May na tinanguan ni Jennifer sa camera bago tuluyang pinatay ang tawag. Papatayin ko na rin ang tawag, Ryan, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka na sa trabaho mo.
Sige, Nay. Tango nito. Good night sa'yo, Nay. I love you. Dagdag nitong paalam bago tuluyang pinutol ang tawag niya. Isang hingang malalim ang pinakawala ni May bago nagdesisyong humiga sa kama at tuluyang nagkulubot ng kumot upang makatulog na rin. Good job, Ryan! Bati ng kapwa niya engineer na sinagot niya pa ng ngiti. Ang buong akala ko palpak na ako sa trabaho ko. Mabuti na lang at nandyan ka para tumulong sa akin. Tayo-tayo lang naman ang kailangang magtulungan. Lalo na tayo lang naman ang nakakaalam sa mga ganitong klaseng bagay. Sagot niya pabalik. Tinapik nito ang balikat niya habang may mingiting nakaukit sa labi niya. Alam mo, sobrang swerte siguro ng parents mo sa'yo. Hindi ka lang maalaga sa kanila. Sobrang bait mo rin at mapagkakatiwalaan talaga. Naku, hindi totoo yan. Sagot ni Ryan bago tinanggal ang safety helmet niya nang may ngiti nakaukit sa labi niya. Alam mo, sa totoo lang, ako nga ang swerte sa mga magulang ko. Kung hindi dahil sa sipag nila, baka wala ako sa posisyon ko ngayon. Di magaling ang parents mo kung ganun. Exactly. Sagot niya bago niya naramdaman ang pag-vibrate ng phone niya. Excuse me lang ha, tumatawag ang bayani ko. Pabiro niyang sambit na ikinatawan ng kasamahan niya bago siya tinapik sa balikat at tuluyang iniwan. Dumiretso siya sa open space upang doon magpahinga at sagutin ang tawag ni May. Kamusta na, Mother? Bati niya sa kabilang linya. Pasensya na, Ryan, kung ginamit kong phone ng nanay mo. Sagot ni Aling Patring, dahilan upang mabilis siyang napatayo sa kinauupuan niya. Bakit? Tanong nito. Kumalabog ang puso niya nang may naramdaman siyang kung ano. Aling Patring, bakit? Nasaan si nanay? Isang singhap ang pinakawala ni Aling Patring bago sumagot sa katanungan niya. Dinala namin si May sa ospital kaninang madaling araw. Sagot niya, dahilan upang manikip ang dibdib ni Ryan. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Baka paparanoid lang kami kasi nga kami lang naman ang pinagbinilan niyo kay May, diba? Ibig sabihin, responsibilidad namin siya. Ano na pong nangyari sa kanya ngayon? Awa ng Diyos, nandito na siya sa bahay at nagpapahinga. Mahina niyang sagot na ikinakunot ng noo ni Ryan. Pero tingin ko kailangan niyong umuwi ni Jen para man lang mabisita ninyo ang nanay ninyo. Pakiramdam ko hindi na magandang ikinikilos niya. Hindi na nga siya makakilala ng mga pamangkin ko na madalas niyang nakakausap dati. Sige po, uuwi kami ni Jennifer. Hindi ko kaya, kuya. Sagot agad ni Jennifer nang makausap siya ni Ryan tungkol kay May. Marami akong tinatapos sa opisina. Alam mo naman kung gaano ka-stricto yung boss ko, hindi ba? Jennifer, may nangyari na nga kay nanay, kaya kailangan niya tayo. Hindi agad nakasagot si Jennifer sa sinabi niya. Kaya naman natitiyak ni Ryan na bahagya ring natigilan si Jennifer sa narinig niyang balita tungkol sa nanay nila. Kailangan tayo ni nanay, Jennifer. Mahinahon niyang sambit na tinanguan ni Jennifer sa kabilang linya. Please, kahit ngayon lang bigyan natin ng oras si nanay. Tulad ng napagkasunduan nilang dalawa ng kapatid, magkasabay silang umuwi ng probinsya upang silipin ang nanay nila. Halos bumagsak ang balikat nilang dalawa nang makita nila si May na nakahiga na sa kama at tila ba nakatulala lang. Nang lumingon ito sa direksyon nila, ay hindi napigilan ni Ryan ang tumakbo patungo sa kanya upang gawaran siya ng isang mahigpit na yakap na hindi nito ginantihan. Nay, nandito na kami. Emosyonal na sambit ni Ryan habang nakahaplos sa kamay ng nanay niya. Please, nandito na kami oh. Sino kayong dalawa? Mahinang tanong ni May, dahilan upang magkatinginan silang dalawa ni Jennifer.
bago magkasabay na lumingon kay May na ngayon ay mukhang naguguluhan sa kung anong ginagawa niya sa lugar na ito. Nasaan ako? Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang mga bata? Nang ipinasuri nila sa espesyalista si May, dito na lumabas sa resulta ng test na nagkaroon si May ng short-term memory loss. Hindi naman nila ito kailangang seryosohin dahil siniguro naman ng doktor na babalik sa normal ang alaala ni May kung mananatili lang sa tabi niya ang mga anak niya. Nagkasundo ang dalawa na pansamantala munang mag-leave sa trabaho para lang mabantayan ang nanay nila. Sila ang madalas na umaaruga sa nanay niya dahil wala namang balak na kumuha ng nani si Ryan dahil natatakot siyang may gawing masama ang makukuha nila kung sakali. Hindi kayo umiinom ng gamot niyo, Nay. Pasigaw na reklamo ni Jennifer nang maabutan ito ni Ryan. Anong ginagawa mo, Jen? Tanong ni Ryan, sabay hablot sa kamay ni Jennifer na ngayon ay pwersahan sanang pinapainom ng gamot si May. Tinatakot mo siya. Hindi niya iniinom yung mga gamot niya. Anong gusto mong gawin ko? Reklamo ni Jen bago patabog na inilapag ang gamot ni May sa bedside table. Wala namang nagawa si May kung hindi ang lihim na pagmasdan ang ikinikilos ng dalawa sa harapan niya. Kahit na! Hindi mo siya dapat sinisigawan. Tinatakot mo lang siya lalo eh. Kung hindi ko siya sisigawan, hindi niya iinumin ang gamot niya, kuya. Aniya, habang may kunot sa noo. Paano siya babalik sa dati kung ipagpapatuloy niya lang ang katigasan ng ulo niya? Tingin mo ba natutuwa ako sa ikinikilos niya? Huwag kayong mag-away. Utal kunwaring sambit ni May na inismeran lang ni Jennifer. Huwag. I'm done! Suko ni Jennifer na ikinakunot ng noo ni Ryan. Ikaw na lang munang mag-asikaso kay nanay. Babalik na lang ako sa trabaho. Don't be so selfish, Jennifer. Singhal na Ryan bago hinablot ang kamay niya nang binalak nitong tumalikod sa kanya. Alalahanin mo lahat ng naging sakripisyo ni nanay para lang maabot mo kung anong meron tayo ngayon. I'm not selfish. At mas lalong hindi ko naman binhabaon sa limot ang lahat ng naitulong sa akin ni nanay, kuya. Sagot ni Jennifer bago tinanggal ang kamay ng kuya niya sa braso nito. Gusto ko lang makapagliwaliw. Nasasaktan ako every time na makikita ko si nanay sa ganyang estado. Lumingon siya kay May at agad siyang umiling nang makita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw na munang bahala. Magpapadala na lang ako ng pera bilang suporta. Saad niya bago silang tuluyang tinalikuran ni May. Buo na ang desisyon ni Jennifer na umalis kahit na ilang beses pa siyang pinakuusapan ni Ryan at ni Aling Patring. Wala na tayong magagawa kung yun ang desisyon ng kapatid mo. Saad ni Aling Patring bago niya tinapik sa balikat si Ryan at dumiretso na pabalik ng bahay nila. Walang nagawa si Ryan kung hindi ang bumuntong hininga at dumiretso sa loob upang bantayan ang nanay niya. Ilang beses na rin inirekomenda ni Jennifer kay Ryan na kumuha na lang ng caregiver na pwedeng tumulong kay May. Pero sa halip na pumayag sa gustong mangyari ng kapatid, ay tumanggi na lang ito. Para sa kanya, ayaw niyang ipagkatiwala ang nanay niya sa kamay ng ibang tao dahil nga iba na ang panahon ngayon. Hindi tulad noon, laganap na sa kalupaan ng masasamang tao at hindi na naman niya ugali ang ipasambot sa ibang tao ang responsibilidad niya. Kaya naman sa halip na maghanap ng tao, ay nagdesisyon na lang siyang mag-resign sa trabaho niya. Nababaliw ka na ba, kuya? Reklamo ni Jennifer sa kabilang linya na ikinahingan niya ng malalim. Paano ng pangarap mo? Ang mga pinaghirapan mo? Paano na lang ang sasabihin ng ibang tao kung isinuko mo ng pangarap mo para lang kay nanay? Importante sa akin si nanay, Jennifer, at alam mo yan. Aniya, hindi ba importante sa'yo si nanay?
Bakit mo tinatanong yan? Malamang oo, importante siya sa akin. Depensa ni Jennifer na ikinahinga niya naman ng malalim. Pero hindi ko kayang magsakripisyo tulad ng ginagawa mo ngayon. Dahil mahal ko si Nanay, Jen. Don't get me wrong, kuya. Muling sabit ni Jennifer. Mahal ko rin naman si Nanay. At alam niya yon. Kung dati-rati, ikaw ang tumutulong kay Nanay sa pagtatrabaho, then hayaan niyo rin naman akong gawin ang responsibilidad ko. Gusto ko rin maranasang magtrabaho para sa inyong dalawa, kuya. Not for being selfish, but ginagawa kong lahat ng ito para rin sa inyo. Naiintindihan ka namin, Jen. Huwag ka mag-alala. Sagot ni Ryan bago ngumiti sa kapatid. Sige na, baka may tinatapos ka pa dyan. Nang pinatay ni Ryan ang tawag, ay bahagya pa siyang napatalon sa kinauupuan nang makita niya si May na seryoso nakatitig sa kanya at sa laptop na ginagamit niya kanina. Pasensya na kung kinakailangan niyong isakripisyo ang sarili niyong pangarap para lang matulungan ako. Saad ni May na ikinalaki ng mata ni Ryan dahil hindi niya inaasahan na muling babalik sa normal ang pananalita ng nanay niya. Patawarin niyo ako, mga anak. Tumakas si Herrera! Wala sa sariling balita ng kaopisina ni Jennifer nang sandaling pumasok siya kinabukasan. Ramdam niya ang pagkunot ng noo niya nang dahil sa ekspresyon ng mukha ni Juliana. Anong sinasabi mong tumakas? Natatawa niyang tanong na hindi sinagot ni Juliana. Imposibleng tumakas siya dahil nasa mahigit 10 milyon ang ininvest ko sa kumpanya niya. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Juliana na ikinabagsak ng mga balikat ni Jennifer sa dismaya. Imposibleng itakbo nito ang pera niya dahil naging matalik niyang kaibigan nito at kapatid na rin ang turing niya rito. Imposibleng lokohin siya nito dahil buo ang tiwalang ibinigay niya rito. Imposibleng itakbo ni Herrera ang pera niya. Pinaghirapan niya ito ng maraming taon. No! Natatawa niyang dagdag kasabay ng pag-iling. Hindi totoo yung sinasabi mo, Juliana. Nag-good time ka lang, ano? Totoo ang sinasabi ko, Jennifer. Muling sambit ng kaibigan niya. Dahilan upang magunahan sa pisngi niya ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Nakakalat na sa social media outlets ang pangalan niya at ang detalye ng pang-i-scam niya sa maraming tao. Unfortunately, hindi lang tayong tinakbuhan niya na maraming pera. Jennifer, marami tayo. Nakarating kay Ryan ang tungkol sa nangyari kay Jennifer. Kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang paulit-ulit itong pangaralan sa mga desisyong ganoon. Hindi biro ang 10 milyon, Jennifer. Sambit ni Ryan na kahit nagalit ay pinilit pa rin niyang huminahon. Alam niyang devastated na si Jennifer sa nangyari at ayaw niya namang dagdagan pang hinanakit ng kapatid niya sa perang nawala sa kanya. Alam mo, umuwi ka na lang dito, Jen. Muling suhestyon ni Ryan bago ngumiti ng malungkot sa kanya. Hinahanap ka na ni Nanay. Tulad ng gustong mangyari ni Ryan, umuwi si Jennifer. Hindi maitago ni Jennifer ang lungkot, lalo na nang makita niya si May na nakaupo sa sofa habang malungkot na nakatitig sa kanya. Malungkot siyang lumapit sa kanya at ginawaran niya ito ng isang mahigpit na yakap bago pa man siya umiyak sa balikat ni May. Kung nasa tamang wisyo lang kayo, alam ko magagalit kayo sa akin sa oras na malaman yung tungkol sa 10 milyon. Mahina niyang sumbong kay May na ngayon ay marahang tinapik ang likod niya habang nananatili ang yakap niya rito. I'm sorry, Nay, kung nadismay ako na naman kayo. Pasensya na kung sobrang dali ko nagtiwala sa ibang tao. Pasensya na kung iniwan ko kayo. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa iyo, anak ko. Mahinang tugon ni May, dahilan upang harapin siya ni Jennifer nang may gulat sa mga mata niya.
Ngumiti siya rito at marahang hinaplos ang mukha niya. Pasensya na kung nagsinungaling ako sa inyong dalawa ng kuya mo na may sakit ako. Gusto ko lang naman kayong makasama, mga anak. Sobrang lungkot ko nung nawala kayo sa akin. Naaalala niyo po kami? Tumango si May sa kanya. Hindi ko kayo makakalimutan, mga anak ko. Muling niyakap ni Jennifer ng mahigpit si May na ginantihan lang nito. Wala namang nagawa si Ryan kung hindi ang mangiti habang pinagmamasdan sila sa malayo. Nang magkaroon ng pagkakataon si May, ibinahagi nito sa dalawang anak ang tungkol sa perang inipon niya magmula noong nagsimulang kumita ng sariling pera ang mga anak niya. Hindi makapaniwala ang dalawa na nagawang ipunin ni May ang lahat ng perang ipinapadala niya sa isang kahon para lang may maitago sila para sa future. All this time, never kang nag-shopping? Reklamong biro ni Jennifer na tinawanan lang ni May bago umiling. Never. How about your fingernails? Pabirong tanong ni Ryan, sabay hagilap sa mga daliri ng kamay ng nanay nila. Hindi ko alam na magagawa mong tipirin ang sarili mo para lang sa pag-iipon, Nay. Ganoon ko kayo kamahal, mga anak. Aniya, bago niyakap ng mahigpit ang dalawa. Alam niyo kung nandito lang ang tatay niyo? Alam kong matutuwa yun sa nangyayari sa atin. Pwera na lang sa 10 milyon na pinatakas lang ni Jennifer. Sambit ni Ryan na ikinasiwa ng mukha ni Jennifer. For your information, naikulong na si Herrera. And one of these days, alam kong mababawi pa namin ang perang ninakaw niya sa amin. Sagot nito, nanginiwian lang ni Ryan. And I promise you guys, once na makuha ko yung perang yun, iyon ang gagamitin nating pera para makapagpatayo tayo ng bagong negosyo. Para hindi nyo na rin kailangan pang humiwalay sa akin. Dagdag ni May na ikinatango ng magkapatid. Tama! Magkasabay nilang sambit bago silang tatlo nagtawanan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!